Good morning! Good morning, good morning, good morning, good morning! Okay, Bon. Nakakatuwa dahil maraming malalakas ang loob na nagtatanong. Yung po ang gustong-gusto natin malalaman yung feedback, yung mga nagka-clarify. Kailangan kumbaga tapang ng loob pag nagtatanong. Kaya naman, papakita natin ng isang tanong. Ayun oh, kay Marlon Morales Tapang. Ayun maganda, malakas ang loob siya magtanong. Itong mga tanong na to kailangan natin anong tanong ni Marlon Morales Tapang? Sir, paano naman po nag-evolve ang mga ibon natin? Ayun. Kung ang kulay ng mga ibon natin ay wild lang noon, tama nga naman. Paano nabuo ang mga mutation ngayon? Saan galing ang mga brands? Ino, Danfalo, Pale at iba pa. Sana po, pakipaliwanag kahit konti sa mga baguhan na katulad ko. Ayun, Marlon Morales, tapang naman. Ay mga kaibon. Although, lagi ko nga pinapakiusap at kulang na lang manikluhod po ako sa inyo. Pakibalikan po talaga lahat ng mga vlogs natin. As in lahat po. Wala po kasing tapon. Ibig sabihin, pag walang tapon, lahat po nung mababalikan nyo, may kinalaman sa mga susunod na vlog, tsaka yung mga vlog sa ngayon. Hindi nyo po kasi talaga maiintindihan kung papatsi-patsi ang panonood. Ibig sabihin, manonood ako ngayon, manonood ako dito, pero hindi nyo nabalikan. Ang kaalamang color genetics po kasi parang mathematics. Parang math. Bago kayo umabot sa mga equation, dapat alam nyo, addition, subtraction, multiplication, division. Di ba yun ang pinaka-basic ng math? Parang ganun po ang color genetics. Pag hindi nyo nakakuha yung basics, ay talagang mahirap na po. Actually po, ang tanong po ni Marlon Morales Tapang, nasagot na po natin yan. Siguro mga 2 vlog ko nang binigyang pansin kung ano nga ba mutation. No? Pero siguro, kulang talaga ang time at hindi pa nababalikan. At saka tingin ko may kulang pa rin po dun sa mga paliwanag kong yun Kaya, tsatsagayin uli natin yun sa mga bagong followers. Umabot yan ng kulang-kulang 2,000 hanggang 3,000 mga bagong followers yun paano nga ba? Paano nga ba? O saan ang gagaling? Dahil wide lang nga noon, di ba? Ito. Ito ang ating Pinoy breakfast. Ayun. Blended stick. Joey Atienza Xavier yan Ito yan, ang sarap naman ng Japanese brand coffee na yan. Nilagyan natin yan ng para ma-counter yung acidity at maraming electrolytes. Buko juice, lalong sumarap. Abay, hulaan nyo. Special biscocho, galing yan sa teritoryo ni Carome de la Cruz sa Batangas. Di Pinoy na Pinoy. Pinoy breakfast. Alam nyo naman ang nangyayari pagka Pinoy breakfast. Ayan. Teka lang susubulan tayo. Dali po Ang Pinoy Breakfast is brought to you by our top star senders, Joey Atienza, Ian Bernardino, Abu Jas from Zamboanga City. Sino-sino pa ba yung mga yan? Chris Maneja, Edson Faustino Balagtas, NBN. Naku, ang dami, nakalimutan ko na. Erwin Asuncion, Jamini Avery, ayun naman. Pasensya na po, yung iba medyo natatabunan na. Ayun yung mga nakaraan na nagpadala naman. Actually, may bagong star sender tayo. Naku, si Intong. Wala yata dito dun sa isang Yung dali lang para lang ano naman ayoko naman ng hindi natin nabibigyan pansin Ito, pinaka kasi bagong siya, star senders natin. Kaya naman natutuwa tayo. Yon, si Erold Fernandez Intong. Nagpadala siya ng, kung ako nagkakamali, 10 stars. Pinakabagong star sender. At bago natin banggitin o bago natin palawigin, gagawin natin komprehensibo kung ano ba yung nangyayari sa mga mutation yan. Saan ba nanggagaling yan? Hindi tayo papayag na hindi naman banggitin itong ating mga taga-subaybay na mga magagandang comments naman. Sabi ni ni Gilbert Ray Bilasano. Ayun Gilbert Ray Bilasano. Good day po sir. Upload na po ulit kayo sa YouTube channel nyo doon.
Kasi kami nanonood sa ngayon. Doon sila nanonood ngayon. Ayun, salamat and God bless. Ayun po mga kaibon ha. Kung ano meron dito sa Facebook, meron din po tayo sa YouTube. Lovebirds and Color Genetics din po yung channel natin. Subscribe na po kaagad mga kaibon. Ayun, si Jason Reyes, papabugan. Ay, ito, nabanggit na natin pala to, no? Salamat po sa libreng kaalaman. Ayun, si Errol Fernandez, intong na kanina. Ito, hindi ko mabasa to. Sayang, hindi. Pero may padala siya ng mga green niya. Ayun, Urlen Oblinal. Sir, may pagkakaiba po bang orange face sa yellow face? Ayan, abay gandang tanong. Ay, bibigyan natin ng isang vlog mismo to, Urlen Oblinal. Dahil medyo mahaba ang paliwanag dito. Ayun yung 10 stars ni Errol Fernandez intong. 50 stars uli. Ni Joey Atienza naman. Pretoria Nest, Fernando Boy Marcelo. Ayun sila Sebach Noleb Ocobas. Ayun. Ito pa. Ayun. Sabi ni Ian Bernardino, sorry sir, walang send star button. Mukhang nawala sa ano niya ngayon. Ito po talagang consistent star sender. Kaya ay nag-apologize pa. No problem ha. Maraming salamat Ian Bernardino. Jayumini Avery, ayun Magandang palaisipan yan bro para sa lahat. Ayun, nagpakita ng kanyang green ha. Ryan Kalipayan, ayun din, nagpakita din siya ng green niya. Jake Carl Cruz, sir, tanong lang po, paano nangyayari na may olive green at normal green? Ayun, sinabi ko nga po, pag nabalikan nyo, may kinalaman po yan sa dark gene, dark gene. Ayun, meron na po tayong vlog niyan, mga kaibon. Gary Tayton, yung verde na kulay, ano ba yan? Opa o non-opa? Kung pure green po, ang pinag-uusapan, or ancestral green, dapat po non-opa. Ibig sabihin, walang kargang kahit na ano. Si Enzo Avery, nagpakita din siya ng green niya. Ayan gaganda naman. Congratulations sir, patuloy lang. Paul Denoman, June BT, ayun, nagpakita rin, gaganda. Ayan Ramil Quijano Abrigo, salamat sa kalaban sir. Randy Gadjani, ay ganun, ayun, kasi pinakita natin kung paano nagkakaroon ng green sa African Lovebirds. Jamini Avery, star sender din to, bravo. RM JYSN, good morning bro. Mapagpalang araw po. Ayun, may naalala siya yung 7 colors. Ay, iba naman po itong 7 colors din sa cetizen and melanin pigment. Christopher Cruz, RGM, nagpapa-ID, no? Eto, nakakatawa, sabi ni Babasa Alexander, magaling po kayo magpaliwanag, parang si Ka Jerry Hieronimo ng ating alamin. Ayun, Babasa Alexander, salamat po. Nice one, Joseph Bararing Oliveros. Jess C. Usero. Ayun naman nagpakita. Ganda rin Parang viewing na opaline na Blue Series to. Ano ba to? Ganda. Okay. Balik tayo kay yung sa tanong ni Marlene Morales Tapang Paano nga naman nag-evolve ang mga ibon na dating nasa wild lang? Paano nabuo mga mutation? Branch, Ino, Dan, Pale at iba pa. Ayun, eto po mga kaibon. Teka, sumasabit. Coffee with buko juice. Naman. Okay. Wala po tayong magagawa kundi magpakita po ng mga tinatawag na microscopic cells. Dahil dun po nanggagaling yung mutation So isa-isay natin to, babalikin natin yung biology. At yung sa iba naman, pasensya na, ako mismo, hindi ko na maalala ang grade ko sa biology. Dahil sigurado, nangangapa din ako noon. Pero pinagtiyagaan natin dahil nahilig tayo sa color genetics. Ang bawat cell po sa katawan, may magpapakita tayo ng microscopic illustration ng human cell anatomy. Ito po yun. Ayan naman ayan na human cell nakikita ba? Naku, hindi ko na yung panturo. Anyway, iba-iba po yung niyan, yung mga, kung makikita niyo, very technical yung mga terms niyan. Kaya ko lang pinakita yan, dahil tong nucleus, ito yung tandaan nyo, nucleus Ayan po, nucleus na yan. Galing po ito sa alami.com, kailangan i-recognize natin yan. Ang ganda naman ng kanilang mga illustration niya, alami.com. Nucleus, ayan tandaan nyo, yung nucleus. Diyan, nakapaloob ang chromosomes naririnig nyo nakaraang vlog yung chromosomes na sinasabi natin. Nandun kasi yung DNA sa chromosomes ito yun. Teka lang Ayan, ganyan naman ang forma ng kumbaga pag microscopic, ganyan yung illustration niya Ayan yung mga chromosomes. Ayan mapansin nyo? Ayan. Ayan, credit yan kay Katerina Con. Jetty Images naman sa kanilang Science Photo Library.
Oh, andyan po, yan po yung mga chromosomes na yan. Diyan po nakapaloob ang mga genes o ang DNA. Ha? O, so ano ang forma ng DNA? Okay, ha? Pasensya na po kung medyo technical. Pero sundan nyo ko kasi pag nasundan nyo to, ayun na, lilinaw lahat. Excuse me po. So, ano ngayon yung forma nung, ito, nakita nyo na yung chromosomes, di ba? Andyan po ang DNA. O, di ba? May naririnig kayong DNA testing. Ibig lang sabihin ng DNA, yung deoxyribonucleic acid. Hindi na natin mapapaliwanag ng todo yun dahil talagang pare-pareho na tayo masyado magiging technical. O, yung sa chromosomes naman, ito yung pinasimple natin. Ayan, 23 pairs of chromosomes. Ayan. Kaya nga representation of chromosomes. Andito po sa chromosomes, ang mga genes o yung tinatawag nating DNA. O ano naman yung DNA? Ito po. Ito naman kadalasan na makikita nyo sa Google. Ayan po yung visual representation ng DNA. Ang tawag po dyan, double helix. Ganyan po lagi ang formang makikita nyo pagka nagre-research kayo. Ayan po, DNA, double helix ang tawag dyan. May isa pa, ito, mas maganda ng konti. Ganyan po. Ayan po, double helix, DNA. Ito, kaya gusto ko itong visual representation na to. Kung makikita nyo, tinan nyo yung genes, ayan yung mga genes, Ayan yan. Di ba mga parang beads din, katulad nung pagbibigay natin katulad ng visual representation natin, Ang tawag nga dito ni Mike, shout out kay Mike ng Sisak Aviary. Ang tawag nga niya dito, abacus method. Abacus method kasi pinakitaan ko siya ng ganito. Ayan, di ba yan yung sinasabi nating chromosomes. Ito yung graphic or visual representation ko naman ng chromosomes. Ginawa natin ng ganun kasi doon gagaling yun. Dito nga galing, ayan. Ayan, ayan nga, tingnan nyo. Di ba? Yung mga beads, parang dot. Kaya nakikita nyo ngayon yung visual representation kung ganyan. Natawag ni Mike, Sisak Aviary na, abacus method. Ngayon, eto na. Pwede nyo pong i-pause, kumbaga, pag gusto nyo balik-balikan para makita nyo talaga yung visual representation. So ngayon, lagi kong sinasabi, kung nakikinig talaga kayo ng mga nakarang vlog, mahaba po yung chromosomes. Doon lang sa visual representation natin, ilang dot lang po iyon. Mga 6-7 lang yata yun. Pero mahaba yun. Hindi na natin mailalagay kung gaano kahaba. Pero meron nahagilap tayo. Ito po, ganito, mas mahaba pa nga ito. Pero ito yung kanyang visual graphics niya or representation. Ayun, chromosoma or chromosomes, tinan nyo. Haba, Ayan, double helix, haba. Di ba? Haba. Nakapaloob sa chromosomes yung tinatawag nating apat po na base pairs, ACGT. Ayan, mapapansin nyo, A, T, G, may C. ACGT. A is for adenine, C, cytosine, thymine naman ng T, G is guanine. Huwag nyo naintindihin kung ano yun. Teka muna, acknowledge muna natin to. Galing to sa National Human Genome Research Institute naman. Ngayon, eto na po, Marlon Morales Tapang. Eto na yung sagot sa dito sa mahabang chromosomes na yan, nakapaloob yan. Nakapaloob yung ACGT. Ito na yung sinasabi nating sequence ng mga genes. Sequence ng mga genes. Di ba? Kaya nga color genetics came from the word genes, genetics. Di ba? So ACGT. Kunwari po itong sequence na to, ayan mahaba, 'di ba? Ayan yung sequence na yan po yung normal na kulay ng ibon. Ayun, ulitin natin Tandaan po mga kaibon, tandaan po, Marlon, tandaan Etong mahabang sequence na to, mas mahaba pa diyan. Siyempre pinuto lang nung nag-i-illustrate, no? Yan pong mga sequence na yan, ayan, ATG, ACGG, ATN, TACT, GCCT, ayan, di ba, mahaba. Pagka hindi po nagkamali ng pagkopya, ayan, sabihin muna natin, ito pong mahaba na to, ipagpapalagay natin, color normal green yan. Ang kalalabasan ng genes na yan, ito po yung mahaba na po yan na sequence ng genes, ang kalalabasan yan, yung normal green na kulay. Ayun. Ulitin po natin. Para medyo sumwak. Yung kanina pinakita natin, yun ngayon lang. Yung sequence ng genes na yon, ipagpapalagay natin
na yun ay genes ng African lovebirds na normal green o yung wild type form. Yung sinasabi ni Marlon Morales, di ba nasa wild lang naman yan lahat? O, di ba? So, yun yung wild type form, ha? Ito yun. Ito, ulitin natin. Yan po. O, di ba? O, yan, yung sequence na yan ang kinalabasan niyan, yung wild type form o yung normal green na nakikita natin sa African lovebird. So, normal green, alam naman siguro na lahat ng yan. Ayan, o. Ayan. Paano nagkakaroon ng mutation? Bakit naiiba yung normal green? Ayun. Ay natanong, tama, di ba? Bakit nagkaroon ng Dunfallow? Hindi na siya normal green. Bakit nagkaroon ng Lutino? Ba't nagkaroon ng blue? Ba't nagkaroon ng pale? Ba't nagkaroon ng cinnamon? Ba't nagkaroon ng bronze fallow? Ba't nagkaroon ng marble? Ba't nagkaroon ng gray wing? Ba't nagkaroon ng pine? Nagkaroon ng slaty. Sinabi na lahat ng mutation. Dami. Bakit nagkaganon? Galing lahat naman yan sa normal green o yung wild type form na tinatawag. Okay? Eto na po. Eto na. Sa pagtatalik po ng ibon, ulitin natin, sa proseso po ng pagtatalik, ayun, at sa pangingitlog ng ibon, pagtatalik at pangingitlog ng ibon, kinokopya po ito, lagi pong, kumbaga, dinuduplicate itong mga ito. Yung mga sequence ng genes na yan, yung haba ng chromosomes na yan. Kinokopya po yan patungo sa mga anak. Tandaan etong sequence ng mga genes yan, mahaba yan actually. Siyempre, hindi na lang pinakita lahat. Ang haba, mas mahaba pa nga dyan. Kinokopya po yan para maipasa sa mga anak. Ayun nga, di ba? Namamana. Okay, O yun, malapit na tayo kung bakit nagkakaroon ng mga mutation. Yung pong pinakita natin kanina, paano maipamamana pag nagtalik po ang lalaki at babae, actually kahit kahit sa tao. Yung sa African lovebirds natin, kapag nagtalik at sa proseso ng pangingitlog, dapat maipasa yung kaninang sequence ng genes. Kaya kinokopya po iyan para maipasa sa mga anak. Okay, nandun yung word na kinokopya. Paulit-ulit kinokopya yan, mga kaibon, sa totoo lang. Ngayon, sa bawat cells, kinokopya na paulit-ulit. Parang machine, ang galing. Walang mali. O yan Pero, once in a while, ulitin natin parang machine, ang galing kumopya, parang photocopying machine, parang Xerox. Yun ay Xerox, photocopier machine, photocopier. Abay, walang mali. Ganun kagaling ang nature. Pero, once in a while, paminsan-minsan, maliit ang tsansa, nagkakamali ng kopya. Ayun. Ulitin natin paminsan-minsan, maliit lang ang tsansa, nagkakamali po ng kopya. Okay. Ayan na po, di nagtalik na, di ba? Di kinopya na ito para maipasa dun sa mga anak, para maging normal green din yung anak. O yun lilinawin natin. Ipapasa to ng mga magulang, itong sequence ng genes na to, para maging normal green din yung anak. Sir, biglang nakapagpalabas yung normal green ko. Kunwari lang, hindi pa lumalabas ang blue. Kunwari lang Sir, for the first time, meron ako napalabas na parang blue yun, sir. Kunwari lang, wala pang blue. First time na lumabas. Ano kaya nangyari? Di ba? Di ba, sabi niya, first time, sir. Kunwari, hindi pa lumalabas ang blue. Yun, nililinaw ko lang. Sir, may parang kulay blue na lumabas. Mutation yata ito, sir. Paano nangyari? Ayun na nga. Dito po, sa sequence ng genes na yan, na normal green dapat yan ayun na nga po yung sinasabi ko. Nagkamali po ng kopya. Sabi ko nga, kahit parang makina na napakagaling magkopya, parang Xerox, parang photocopier paminsan-minsan po may chance ang nagkakamali. Paano po nagkakamali ng kopya? Pwede pong mangyari nagkabaliktad. Itong A tsaka T sa baba, pwede magkapalit yan, T na nandun. Itong C tsaka G, pwede yung C mapunta sa taas, yung G mapunta dito. Nagigets nyo na, no? Pwede yung G na yan mapunta dito. Pwede magkapalit-palit po. Pa isa-isa or maaring dalawa nagkapalit. Nagkamali ng kopya. Nagkamali ng kopya. Niulit natin Pag nagkamali po ng kopya, etong T napunta dun sa taas, etong C napunta sa taas, yung G napunta sa baba. Ayun
Ayun, ang tawag po dyan ay mutation. Ulitin natin. Pag nagkamali po, ang tawag po doon mutation. Ay, di nagkamali nga. Sakto po, nung nagkamali ng kopya, ang resulta ay naging blue ang kulay ng African lovebirds. Yun po, dun po nang gagaling ang mga mutation. Di ba? Sana medyo naiintindihan na. Ang mutation po ay simple lang. Nagkamali po ng kopya. Para ipapasa sa anak, di ba? Yung sequence ng genes, mahaba, di ba? Ulit-ulitin nyo lang, i-pause nyo lang. Yung sequence ng genes, kung hindi nagkamali ng kopya, normal green pa rin ang iaanak. For the once in a while nagkakamali. At isa pa, random po. Ayan, isa pang operative word. Random. Ibig sabihin, hindi sinasadya, aksidente yung pagkakamali ng kopya. At random. So wala tayong kinalaman doon, walang kinalaman ng kahit na sinong breeder. Kalikasan po 'yon, nature. At random, kahit saan pwede mangyari, kahit kailan pwedeng mangyari. 'Di ba? Kaya nga color mutation is the great equalizer eh. Kung nabalikan yung vlog natin, di ba? So yun na, at random ha. So ngayon nagkamali, lumabas ang blue. Parang ganito lalabas yan. Ay naman. Ayun, di ba? Yung chromosomes na kanina natin pinakita sa double helix, sa DNA, pinakita na natin yung dot. Di ba? Ngayon, ano na lang tayo, gamitin na lang natin to. Kasi ito na, nakalimutan ko yung panturo ko. Kapag hindi po nagkamali ng kopya, kung mapapansin nyo, itong isang chromosomes na to, ayan. Puro green yan, di ba? Meaning, kaya ako ginawang green yan, nagre-represent yan na yung chromosomes na to, walang nagkamali ng kopya, kaya puro normal green yung genes niya. Ayan, puro normal, itong nasa kaliwa. Ito. Puro genes, puro normal green. Yung genes niya, walang nagkamali ng kopya. Sa kabilang chromosomes po, ayun, merong nagkamali ng kopya dun sa sequence ng genes. Di ba? Nung nagkamali siya, sumulpot itong blue gene. Ayan, yun ang resulta ng pagkakamali niya, blue gene. Ayun, di ba? Diba? So dito, yung katapat niyang genes, mas maganda pa yata itong panturo. Ayan, eto, hindi nag-mutate sa kabilang chromosome. Normal green pa rin yung sequence. Eto naman, nagkamali ng kopya, naging blue. Ang resulta, eto na yung resulta. Green pa rin ang kulay kasi recessive ang blue eh. Di ba? Recessive ang blue. So pag isa lang, sa kabila walang blue, sa kabilang chromosomes walang blue, normal green ang kulay. Pero split siya sa blue. Di ba? Ngayon, naipamana ngayon yung nagkataon, dalawa na yung naging karga dahil di ba nag-combine diyan. Balikan niyo lang po. Talagang pag hindi niyo nabalikan, yun ang sinasabi ko, mahirapan kayo makasabay. Dalawa na yung kopyang naipamana. Nung nag-mutate yung blue, tapos nag-mutate din yung isang blue dito, naipamana. Pag dalawa na po, naipamana na sa anak eh. Pag dalawang chromosomes ang parehong may blue or identical na blue gene, eto na. Magiging physical appearance or phenotype niya, blue na. Okay, kanina green split blue dahil isa lang eh. Blue na siya ngayon kasi dalawa na. Homozygote blue nga ang tawag natin dyan kasi identical Diba? Ganyan yung homozygote. Okay! Ayun mga kaibon. Medyo mahaba pero detalyado na. Ang mutation, galing po yan, microscopic diba? Galing yan sa cell, na galing sa nucleus, na galing sa chromosome na may DNA, yung double helix. Excuse me po. At yung sequence ng genes, yung pinakita natin kanina, yung ACGT. Yun po ang kinokopya. Pag perfecto ang kopya, normal green ang lalabas. Walang mutation perfecto yung kopya. Nagka-aksidente, nagkamali, nagkakapalit-palit yung ACGT. Ayun na ang mutation. Okay Yung nagkamaling kopya na yon, ang tawag doon, mutation. Ayun. Ulitin natin Ang mutation din po ay hindi lang po color. Pwedeng humaba ilong mo, humaba tenga mo. Mutation din po yun. May sequence din ng genes na nabago, kaya yung biglang humaba yung tenga mo. Pero sa color, ganun din. Yung sequence ng genes na nagbibigay ng normal green na color, may nabago o nagkamali ng kopya, aksidente. At random, sumulpot ang blue.
Ganon din po yan sa Dan Fallow, ganon din sa Bronze Fallow, ganon din sa Ino, ganon din sa Cinnamon, sa Pallid, sa Pied, sa Greywing, sa Dilute, Marble, Pale-Headed, Orange Face, Aqua. Mga natatandaan ko lang. Lahat po ng color mutation, ganon ang proseso. Sana po. Hindi ko naman ina-expect na magigets nyo po kagad dahil ako po, ang tagal ko rin binalik-balikan yan. Kaya balik-balikan din po natin. I-pause natin, tingnan natin yung visual representation. Yun lang po, yun nang gadong nangyayari ang mutation. Ay, sana po, kahit hindi agad maintindihan, mag-clarify, ulit-ulitin. Andito lang po tayo, readyng umantabay. Salamat po, hasta la vista.